Sa talumpati po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, maliwanag po ang pulisiya ng ating gobyerno. Hindi po tayo kailanman makikipaggera. But it doesn't mean na hindi po natin igigiit at ipaglalaban ang ating karapatan, partikular sa bahagi po ng South China Sea na kinikilala po nating West Philippine Sea. At dahil nga po dyan sa pag-iit ng ating karapatan, nakalulungkot na ang ating mga sundalo inagrabyado, pinuwersa, sinaktan ng mga China Coast Guards. At ito pong nakikita po ninyo sa ating screen ngayon, pasensya na sa TikTok at hindi nyo po nakikita, yan po ay pagpaparangal ng ating Pangulo doon po sa isang Navy personnel na naputulan po ng hinlalaki. Yan po ay ginanap sa Palawan. At basahin po natin o pakinggan rather kung ano po ang kaugnay na talumpati dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa balita mula po sa GMA 7. Ito po ay may titulong PBBM. Ayon po kay PBBM, kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi. Katok-katok sa mga didisits dyan ha. Kasama yung puon ninyo. Mistulang nagpasupil sa China at nagpaapi sa China kasi walang ginawa kung hindi yumukod, sumunod sa kagustuhan ni Xi Jinping, ang presidente po ng China. Okay, pakinggan po natin ang balita na ito mga tol. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi magpapaapi kaninuman ang Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang panibagong pangaharas ng China sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. Ganyan dapat ang Pangulo, hindi yung sasabihan mo yung Navy mo, itigil nyo ang sovereignty patrol kasi magagalit si Xi Jinping. Paketin kita, pumunta ka sa YouTube at Facebook, dito kita paketin, sa TikTok hindi ka pwedeng umakyat. Punta ka. Kung gusto mo makipag-argumento sa akin, manood ka sa aking YouTube o Facebook. Paakitin kita dito at magtabalitaktakan ng argumento, walang murahan na. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Sa pagbisita ng Pangulo sa AFA Western Command sa Palawan nitong weekend, sinabi rin niya na hindi nag-uudyok ng gyera ang Pilipinas. Ang gusto raw ng gobyerno, bigyan ng mapayapa at masaganang buhay ang bawat Pilipino. Gayunman, ang pagsusulong sa kapayapaan na hindi raw nangangahulugan ng pagtanggap sa pang-aabuso. Ginawa ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Si Facundo naputulan ng hinlalaki ng banggain at sirain ng China Coast Guard ang ilang inflatable boats ng Pilipinas sa rotation resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Biruin ninyo, nasaktan yung sundalo natin, naputulan ng daliri para lamang sa pagsisilbi sa bayan. Itaguyod ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Tapos kayong mga supporter ng mga Duterte, kayong mga DD-shits, pinapangatwiranan nyo pa ang aksyon ng China. Mga hinayupak talaga kayong mga anak ng teteng kayo eh. Pero wala kaming magagawa dahil yan po ay isang malaking katangahan sa parte ninyo mga DD-shits. Kaya wag nyo na kaming idamay sa inyong mga katangahan. Tama na kayo na lamang. Pero ginagawa namin ito para i-educate ang publiko na hindi nyo malinlang kasi kayong mga manlilinlang ng mga DD-shits, ginagawa ninyong tanga ang mga kapwa ninyo Pilipino. At mahirap yon, kapahamakan po ang kauuwian kapag tanga-tanga po kayo. Kaya dakuhan po natin ngayon yung opinion dito naman ng dating political advisor for political affairs na hindi naman po ito talaga pro-Marcos. Ito po ay anti-Marcos. Alam naman po natin, nakalaban po natin ito sa paniniwalang politikal. Pero ang maganda ngayon, sabi niya nga, at sabi naman ng lahat, o maaaring sa kasabihan, ang nararapat na ibigay sa isang tao ay dapat ibigay kung ito ay dapat katanggap-tanggap para sa kanya. Give the credit to where the credit is due, ika nga. At yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos.
At dito sa mga pahayag nitong si Ronald Llamas, makikita po natin na kahit paano dito po sa aksyon ng ating Pangulo sa West Philippine Sea, kahit kalaban po natin sila sa politika o anti-Marcos sila, pinupuri naman nila o inaayunan po nila, kung hindi man pinupuri, ang diskarte o polisiya na pinapatupad po ng ating kasalukuyang Pangulo sa ating pamahalaan. Okay, pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag dito at reaksyonan din po natin. O dahil nandito na tayo, no? Naku po, ano ba yun? Aksidente? Misunderstanding? Do you think, totoo ba? You think that, yun, ganun din describe ni Executive Secretary, yung nangyari doon sa Ayungin Sul, nakita nyo naman yung hot na video niya, no? Mayton, andyan pa ba yun? Yung talagang pinag-initan yung mga sundalo natin, in the process may naputulan ng daliri. Kinuha pa yung mga atmas natin, pinag-stab yung napanood natin sa balita kanina yun, ha? Siya po si Jeffrey Pacundo. Siya po yung isa sa mga Navy personnel. Alam po ninyo, sabi nga po doon sa balita, ewan ko kung lahat po sila ay trained bilang Navy SEALs. Pero may mga kasama daw po na SEALs doon. Ibig sabihin, ito po yung mga matataas ang antas ng training. At hindi po mga duwagang mga yan. Well-equipped po sa skills and knowledge sa tactical operation ang mga ganung sundalo. Bagamat ganun ang kanilang katangian, in-exercise po nila ang maximum restraint. Ano? Talagang, sabi nga dito nitong reporter na si Pahatin at saka si Llamas, baka kung sa kanila ginawa, and perhaps baka kung sa ating ginawa, pinaputokan na kagad natin yon. Kung matanggalan ka ng daliri, pero dahil nga po alang-alang sa ating bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino na maaaring maging biktima ng gera na tingin ko hinahangad ngayon ng China kasi pinoprovoke talaga nila ang Pilipinas kung ginagawa po nila yan, ganun ang hangarin yan para sa isang iglap magkaroon sila ng dahilan na bombahin tayo, gerahin tayo, na hindi nila magagawa kung hindi po tayo ang magsisimula. Kasi bakit natin pinapahalagahan ang bagay na yan? Sa ilalim po kasi ng pagdepensa o yung ugnayan po natin sa Estados Unidos, doon sa tratado natin, Mutual Defense Treaty, kinakailangan na tayo ang inatake at hindi po tayo ang aatake. Otherwise, kapag tayo po ang umatake, wala pong activation. Hindi po natin pwedeng i-invoke yung Mutual Defense Treaty. At maaaring hindi rin po tayo tulungan ng mga like-minded countries po natin. Katulad po ng Germany, France, Japan, Canada at iba pa. Kapag tayo po ang nanguna sa giyera. Kaya sinisikap ng China ngayon na ganunin tayo. Abusuhin tayo, i-coerce tayo, pwersahin tayo. Saktan ang ating mga sundalo. At kung sino man mga concerned Pilipino diyan po sa West Philippine Sea para perhaps magalit at manguna na magpaputok. Ngunit hindi po sila nagtagumpay. Kaya saludo po tayo dito po sa ginawa ng ating mga sundalo. Huwag niyo pong tingnan niyo bilang karuwagan, katapangan po iyon. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Ating mga bangka, ano ba yan? Itong pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay nauna pa doon sa pagkapatawag sa security cluster ng Pangulo. No? Ibig sabihin, nauna siyang magpahayag niyan bago sila aktual na magtipon-tipon para pag-usapan ito. Anong basa mo dyan, Sec? Well, bibigyan ko ng konting leeway si Executive Secretary Bersamin dahil hindi naman niya linya ang foreign policy. Hindi rin niya linya ang security at saka defense. Noong mga una kasing pagkakataon, may mga conflicting statement ang ating mga taong gobyerno. No? Merong nagsasabi na dapat itrato na yan bilang act of war, dapat gumanti tayo accordingly. Iba't ibang mga statement ng mga taong gobyerno sa ehekutibo at even sa lehislatibo. Pero naging malinaw po ang pulisiya nung magsalita na si Pangulong Bongbong Marcos doon po sa napakinggan natin balita kanina. At ito po yung pinapaliwanag dito sa atin, nitong si Ronald Llamas. So, baka medyo knee-jerk reaction niya. Ganyan yung kanyang paliwanag. Hindi rin siya sanay sa mga press conferences kung maalala nyo.
Hindi niya linya Supreme yun eh. Court Nung siya siya ay Chief Justice ng Supreme Court at ngayon Executive Secretary, halos hindi naman siya humaharap sa mga press con. Kaya nakakagulat. Kaunting pasensya. Pero Okay. nung first yan, nung statement ni President Bongbong, anong sabi niya? Hindi kami papaapi, pero hindi rin kami magsisimula ng gera. Tingin ko, mas yung framework na gumagabay ngayon sa gobyerno na i-assert namin yung aming karapatan, i-announce namin yung aming resupply, itutuloy namin yung resupply kahit harangan nyo kami, pero hindi kami magsisimula ng gera. At mahalaga yun dahil may mga armas, yung mga Dito makikita po ninyo yung mataas na pagtingin nitong si Llamas sa ating mga sundalo. At dapat ganun din po ang maging appreciations po natin. Taliwas po doon sa mga DD sheets o mga makapili sa makabagong panahon na nananakot palagi ng gera, tapos mga takot naman sa gera, tapos uudyokan tayo sa gera, o sasabihin pa na duwag yung mga sundalo na yan. May mga ganung comments ako nakikita. Bakit hindi kayo lumaban? Bakit hindi nyo daan pa lang hindi nyo na naipaglaban ang ating bansa? Tapos maghahangad pa kayo ng gera. Parang ganon. Yung mga naratibo po nila na napakagulo kung titingnan mo, na ang layunin lamang talaga i-divide po ang mga Pilipino, o kaya naman udyukan ang mga Pilipino na magalit at tayo po'y magsimula ng gera. Huwag tayong magpapadala sa mga ganong naratibo kasi ang mga Pilipino na nagsasalita po ng ganyan, hindi naman po yan likas sa kanilang isipan. Yan po ay ini-inject sa kanila ng China for several reason, at hindi ko na alam kung ano-ano ang mga yon. Kayo na siguro ang makakahusga. May mga nagsasabi na sila'y bayaran, ewan ko kung totoo, o may mga talagang tanga lamang dahil sa kanilang pagsuporta sa mga Duterte na maka-China, kahit kapwa nila Pilipino inaapi na, o kahit ang bansa po natin pinapahiya na kung ano-ano pang mga ginagawa nitong China, sila'y mananatili pa rin at pangangatwiranan sa mga ginagawa na ito ng China. Ngunit inuulit lamang po natin, kahit ganyan ang ginagawa po sa atin ng China, hindi po sagot ang gera. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Mga nabsok na pumunta ating Navy SEALs, pero hindi sila nagpaputok kahit pinuputulan na sila ng daliri at kahit ginugulpi na sila. Bakit? Ang utos ay huwag i-escalate yung away. Iwasan maggera. Malinaw, oo. Kailangan, kahit meron ka mga criticism sa nangyari, bakit naato yung armas, dapat purihin mo sila doon sa kanilang self-restraint. Dahil kung kami ni Michael yon, Dako, ipag-usapan natin hahampasin ng kung ano-ano, may ng bato, tapos puputulan ng daliri, maghalo na ang balat sa tinalupan. Diba? Ganyan kasi tayong tipikal na mga Pilipino no? Di ka sa atin yung pagiging matapang. Pero bibihira po sa atin yung meron pong proper training. Siguro kayo mga manonood, at isama ko na rin sarili ko kasi civilian na ako ngayon, di naman po ako pulis na kaya pagka tayo nasaktan, usually ide-depensa natin ang ating sarili appropriately to the extent na tayo gagamit ng armas. Pero ang mga sundalo po natin na yan, may armas sila noong mga panahon na yon. Di nila ginamit. Kasi pagka ginamit nila yon, kapahamakan po ng Pilipinas at ng mga Pilipino ang mangyayari. Dahil gaganti po ang China ng full force po nila. At sigurado, durog ang Pilipinas at wala po tayong kakampi. Kasi bakit? Tayo nanguna Kaya hindi dapat mangyari yon mga tol. Huwag natin udyukan ang ating mga kapwa Pilipino na ganito dapat gawin, gerahin ng China. Hindi po yon. Naratibo po ng China na tayo ang manggera sa China, kaya wag po tayong magpapadala dito. Pakinggan po natin ang ating Pangulo at ang mga tao na naniniwala sa polisiya ngayon ng ating Pangulo. Kaya natin din pinapanood ngayon itong mga sinasabi dito, nito pong si Ronald Llamas. Yan nga yun. Dahil wala kaming self-restraint Hindi Michael, no? Kami kasi hindi mga professional soldiers. Correct. Kami mga professional hecklers. Hecklers na. Kami, tiga-asar, no? Kaya pupurihin mo rin naman. Lakas mang sarcasm ni Llamas, Alam niyo ba kung sinong pinapahiwatigan niya yan? Mga DD-sheets. Mga professional hecklers. Akala kasi natin yung heckler dati, nasa isang talumpati lamang ang isang tao, tapos
may mga biglang sisigaw, manggugulo, ganun kasi yung heckler eh. Guguluhin yung event. Pero itong mga DD shit, parang ganun na rin ngayon. Mga professional, mga paid trolls. Sila po ay talagang nababayaran para lamang po isulong ang interes ng kanilang sinusuportahang bansa o personalidad. Huwag nyo nang ikailayan. Maraming beses ng pag-amin ang ginawa ng ilan sa inyo. At may mga kakilala ko personally, ngunit hindi ko papangalanan dahil hindi naman ako tanga para masampahan ng kasong cyber libel, na alam kong tumatanggap noon at hanggang ngayon. Diyan sa sinusuportahan ninyo. Anak ng teteng kayo. Pero mayroong pahayag si Professor J. Batong Bakal eh. Napakinggan ko po ito sa interview sa kanya ni Malu Mangahas. Tinanong kasi ni Malu Mangahas kung meron bang paid trolls. Siyempre sabi ni Professor J. Batong Bakal, merong paid trolls talaga na mga anti-government. Hindi yan may kakaila. Sinigundahan ng tanong nitong si Malu Mangahas kay Prof. J. Batong Bakal. Ito naman ay opinion ni Prof. J. Batong Bakal. I do not know kung ito ba ay existent talaga. Sa paniniwala po ni Prof. J. Batong Bakal, meron na rin pong paid trolls ang gobyerno daw. At ito daw po yung pinapatangpat dito sa mga paid trolls ng kalaban po ng gobyerno. Yan po ang naging opinion ni Prof. J. Batong Bakal. And somehow, siguro, kung ako ang tatanungin po ninyo, dapat ganun din. Magkaroon na rin talaga ng intelligence funds for that matter para labanan po itong mga paid trolls na anti-government. No? Kaya nga intelligence fund ang gagamitin kasi para yung mga personalidad sa likod ng trolls na yan, kung meron man, I do not know, troll army ang tawag eh, para labanan yung mga trolls ng kalaban talaga natin, hindi na mahalungkat pa yung kanilang mga pagkakakilanlan. Kasi by using intelligence funds, syempre discreet ang operation, and kaya nga intelligence funds, hindi yan subject for ordinary audit. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig dito. Yung ating mga special forces, no? Yung ating Navy SEALs na nagtimpi sila. Binabati ko sila ba't nakuha yung baril nyo? No, ba't hindi kayo lumaban? Etc. Mga DD shit kasi yon, mga DD shit ang nagsasabi nun mga tol. Kasi gusto nila, udyokan tayo na makipaggera. At yun ang gusto ng China. Huwag tayo magpapadala doon mga tol. Wala kayong bayad, duwag, mga gano'n. Mas madaling lumaban kaysa magtimpi. Kaya wag din natin sila totally laitin. Diba? Kaya tingin ko doon ang gagaling yung statement ni President Bongbong. Hindi kami papaapi. Tutuloy namin ang supply. Pero wala rin kami balak na magsimula ng gera. Dahil malinaw, pinoprovoke tayo ng China Malinaw, oo. Na to cast the first blood. Di ba parang yung sino yan ni Sylvester Stallone Kung sabi ni Sylvester Stallone, they drew first blood. Sa Rambo yan, mga kaibigan. Baka di nyo napanood yan. Ibig sabihin na supersede na nitong statement ni PBBM. So does that mean we just, kalimutan na natin yung nabitawang mga salita ni E.S. Bersamin? Ganun na lang yun. Tingin ko gusto niyang kalimutan natin. Gusto niya, pero nasabi na niya Yun nga yung problema. Pero dagdagan ko yung seka para maintindihan lang ng ating mamamayan. Yung binabanggit nating napakahirap magtimpi, no? Sa pagtitimpi ng ating mga sundalo, ang nangyari dito guys, no, inisip nila yung kapakanan ng buong bansa. Hindi na mga personal na safety nila o sarili nila. Ang hirap pong palibutan. Ako naranasan ko ng point, sa atin, napapalibutan ka, kukuyugin ka. Napakahirap pong pakiramdam yan. I-play natin ngayon, Maiton. Sige, on the side, let's go. While Maiton... Pero ang ibig sabihin lang, yung restraint nila, respeto po yun sa bawat isang mamamayang Pilipino. Tama. Yun ang dapat po natin makita doon, mga tol. Hindi po karuwagan ang ipinakita, partikular nito pong si Jeffrey Facundo. Yun ay karunungan at katapangan. Tayo, kapag mainitin ng ulo, nakagagawa ng mga bagay-bagay, nakakapagsalita ng hindi nararapat, na nagre-resulta sa kapahamakan. Pero
yung ipinamalas nitong si Facundo at ng tropa nila, malinaw po iyon na tama. Dahil hindi nagtatagumpay ang halayunin ng China. Uulit-ulitin po natin mga tol, ang China, talo po yan sa lahat ng larangan except sa kanilang puwersa. Kaya nga, yung dalawang kasabihan, o yung kasabihan na to binabaligtad nila. No, dapat right is might. Pero para sa kanila, dahil malakas ang puwersa nila, might is right. Malakas sila, sila dapat ang tama. Pero kung titingnan po natin, ang normal na persepsyon sa pangkalahatan ng international community rito, tayo po ang nasa tama. Kasi lahat po ng pandaigdigang batas ay kakampi po natin. No? Nandiyan po ang UNCLOS noong 1982 pa. Nandiyan po ang Permanent Court of Arbitration ruling noong 2016. Nandiyan po ang mga Code of Conduct, Declaration of Conduct noong 2002, kung hindi ako nagkakamali, o 2003. Nandiyan po ang mga Maritime Code na tinatawag na dapat ito yung maging aksyon o gawi o kilos ng mga gumagamit po ng karagatan. Lahat po yun pumapanig po sa atin at wala pong pumapanig sa China. Ang kanila pong pag-occupy sa ating, even sa ating territorial waters and mostly sa ating maritime waters, yung kung saan pasok yung ating exclusive economic zone, illegal. No? Wala po silang legal na pinangahawakan diyan. Kaya ang gagawin na lamang talaga ng China, dahil talo na talaga sila sa mga usaping yan, udyukan tayo ng udyukan, galitin tayo ng galitin, para tayo yung mag-draw ng unang putok. At pag nangyari yon, panalo sila. Dahil pupulbusin tayo ng China, sigurado tayo dyan mga tol. Ngunit, kung sila ang unang magpapaputok, hindi nila tayo basta-basta mapulbos. Kung mapulbos man nila tayo, sigurado pulbos din sila sa mga kakampi po nating bansa. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Hindi tayo magsisimula dahil hinihimok nga tayo, inaambaan tayo para magsimula ng gulo. Para sa international stage po, mga kababayan, hindi tayo talaga ang intensyong manggulo. Tayo po ay pinapalibutan, inaapi, pinapalo, yan, binubutas ko po ano man. Yan po yung nangyari. Yan po yung video, kung hindi nyo pa nakita, nakapalibot po lahat ng mga bangka parko, sasakyan pandagat ng PLA o People's Liberation Army sa ating Navy ship na yan, sa ating mga kasundaluhan. Pinalibutan sila. Mahirap po yan, mga kababayan. No? Ito yung nagmumula ng galit sa ating mga kababayan. Bakit daw nangyari ito? Nangyari po . Ang ibig lang sabihin nito, papurihan natin ang ating mga sundalo dahil inisip nila ang ating kapakanan at dito po pinapakita sa buong mundo na tayo, mga Pilipino, hindi po natin gustong gulo, no? Pero hindi tayo magpapaate. Tutuloy po tayo. So, simply stated, ang mga Pilipino, except sa mga DD sheets, hindi tanga. Kasi katangahan po yan mga tol kapag pinagana mo emosyon mo dyan. Mananalo ka doon sa unang pagkakataon? Imagine this in this situation mga tol. Naputulan ng daliri yung isang sundalo. May mga armas yung mga sundalong Pilipino. Pinagpuputukan nila ngayon yung mga Coast Guard dahil wala namang mga armas yun. O baka kung meron man, nakatago. Mauunahan nila, patay yung mga yon. Ano na ngayon ang magiging situation? Gera na yon. Yon ang piniprevent ng ating mga sundalo. Kaya by doing so, dapat maging proud po tayo sa kanila. Dapat mas maging mataas po ang pagtingin natin doon sa sakripisyong ginawa ng mga sundalo na ito, particular dito kay Jeffrey Facundo. Michael Ina, pinapasinungalingan yan yung sinasabi ng mga makapili. Yung mga talking heads ng China na ang gusto natin ay gera. Kita dyan, no? Nagtitimpi yung ating tao, no? Tingin ko kahit saksakin sila dyan, hindi sila lalaban dahil ayaw nila ng gera. Ang gusto lang nila, i-resupply yung ating mga kababayan doon sa BRP Sierra Madre. Dahil ayaw nating mamatay sila sa gutom. Diba? Ayaw natin na sila ay walang gamot pag sila ay nakakasakit. So, yun ang layunin, hindi gera. Kaya nga, kusa silang nagpagulpe. No? Nung hinarang sila, kitang-kita mo naman, outnumbered, overpowered, no? Pero in spite of that, hindi sila nagpaputok ng kanilang malalaking kalibre ng mga barel. No?
yan ang papakita mo. Yan ay kiss-kiss mo sa mukha ng mga makapili. Yan, no? Saludo sa mga sundalo, lalo na kay First Class Jeffrey Facundo. Siya po yung naputulan ng daliri at binigyan ng medalya ng ating Pangulo. Sige, sige. Oo. Ikaw ba, Michael? Putulan ka ng daliri. Anong gagawin mo? Naku, Hawak kang Armalite. May hawak kang... Wala na, wala. Allow na, wala. Blackout na to. Kaya dito malinaw sa atin mga tol dapat ang paninindigan natin. Panoorin nyo ng buo ang live streaming na yan at siyempre yung balita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit babalik ako sa sinasabi po natin na malinaw dapat ang maging paninindigan po natin dito. Ang Pilipino do not yield. Hindi po tayo sumusuko. Hindi po tayo magpapaapi. But it doesn't mean tayo po'y magkikipaggera. Kung darating ang punto na talagang magkaroon ng giyera, hindi tayo ang mangunguna. Ako, I am willing to defend the country. Meron akong proper training. Alam ko kung paano gumamit ng barel. Alam ko kung paano magpatama nito. Kaya kaya kong ibigay ang buhay ko para sa bansa kung kinakailangan. After all, kapag ka ikaw pinagtanggol mo ang bansa para yan sa pamilya mo, hindi yung kaplastikan eh. Kung ang pinag-uusapan po panlulupig ng ibang mga bansa, no? Pinagtatanggol mo pamilya mo dahil pinagtatanggol mo ang bansa mo, kaya ipinagtatanggol mo na rin ang pamilya mo. Huwag tayong tutulad sa mga DD shits na matatapang lamang sa pananalita o kaya matatapang lamang dahil sila po yung nakaposisyon, sila yung may kakayahan pero hindi po nag-iisip ng tama. Nangyari na po yan sa nakalipas na 6 na taon. Matapang sa kapwa Pilipino, pinagpapapatay ang mga kapwa Pilipino, pero pagdating sa China, yukod-yukuran. Kulang na lamang himurin ang puwet ni Xi Jinping. Pero sa mga kapwa Pilipino, pagmumurahin, daming pagkakataon. Alam niyo hindi lang naman na mga matataas na opisyalis ng gobyerno ang pinagmumura nitong si Rodrigo Duterte. Kahit ibang mga international leaders, even the religious leader, pinagmumura din itong si Rodrigo Duterte. Pero meron din po siyang mga pinagmumura na pangkaraniwang mga Pilipino. Naaalala ninyo, nung nagkaroon ng issue sa modernization ng jeepney, yung problema na yan, minana lamang yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang pahayag doon ni Rodrigo Duterte sa ating mga jeepney drivers? Tingnan niya natin, jeepney Rodrigo Duterte to tingnan ko kung makukuha ko keyword. Di ba? Duterte to jeepney drivers operators modernize by year end or get out. Pakinggan po natin kung gaano po ka mahal kayo ng sinusuportahan ninyong Pangulo. Dati Kung may sinabi ng gobyerno to protect public health and to protect public interest, kailangan sundin natin yan. Kaya, if we fail, it means more money for lung cancers and for respiratory diseases. Mga anak natin, maging bobo yan. Stand still on traffic, it does not move. And all the time, people of the Philippines are inhaling the fumes. Kung maintindihan ninyo yan, nakikinig kayo ngayong piston, intindihan ninyo mabuti. Hindi ako papayag. Alam mo, pag ako ang presidente may naiwan 4 years, either patayin ninyo ako o sumunod kayo. Hindi ako upo dito pagsalita ng presidente kung hindi masusunod ang batas. Putang ina, magpapatayan talaga tayo. Sa mga tao, palakpakan pa, no? Ganyan ang uri ng kultura na in-inject nitong si Rodrigo Duterte sa ating mga kababayang Pilipino. Although that is just an expression, maybe for a disappointment. Pero nasa harapan ka ng publiko eh. Pangulo ka ng Pilipinas eh. No? Pero hindi naman yan yung issue natin. Kung hindi
kung gaano po nito tinatrato ang mga tao na kapag ayaw po sa kanyang polisiya, etches ka sa kanila. Pasensya na sa kumakain ha. Ibang word na nga yung ginamit ko. Hindi ako papayag na magmura. Eh, lahat naman tao nagmumura eh. Pero hindi ako papayag, totoo lang. January 1, pag hindi nyo na-modernize yan, umalis kayo. Mahirap kayo, putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. O, di ba? Ganyan ba ang uri ng Pangulo na dapat suportahan? Pero ang daming nagoyo ng ganyang pananalita ni Rodrigo Duterte. No? Pagka hindi umaayon sa kanyang paniniwala, wala ka sa kanya. Pagmumurahin ka pa niyan. Ganyan si Rodrigo Duterte. Napakalayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung problema niya na iniwan, particular sa modernization na yan, sa ating public utility vehicle. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsusumikap na masolusyonan ito eh. Kaya nga yung mga pinagmumura nitong si Rodrigo Duterte, nagagalit rin ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos pero walang magagawa eh. Pinasimula ni Rodrigo Duterte at batas na rin po iyan, kaya dapat sundin. Ngayon, going back dito po sa pinag-uusapan po natin. Dapat dito calculated ang desisyon. Huwag katulad ng kay Rodrigo Duterte na matapang lang sa salita pero sa gawa. Pagkakapwa Pilipino, yari ka, pero pagka China ang pinag-uusapan, wala lang. Ipamalas nyo naman mga DD-shits na kayo'y mga Pilipino. Mahalin nyo naman ng totoo ang Pilipinas. Ang hilig-hilig ninyong magsalita ng mahalin natin ang Pilipinas pero hindi naman nakikita sa gawa ninyo. Dahil ipinagkakanulo ninyo ang kapwa ninyo Pilipino. Ipinagkakanulo ninyo ang bansa po natin. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. At shout out po sa inyong lahat. Sabi, punta ka na WPS at tapang ka. O, tingnan mo naman. Alam mo, ikaw, hindi katapangan ng pagpunta doon. Walang duwag na pulis. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Pero hindi rin katapangan ang pakikipaglaban palagi sa maling kaparaanan.